Starmates, Thursday ngayon, di ba? Yeah! Kaya pala nakaka-thirsty sa intensity ang mga kaganapan. Dito na kung saan nagninining ang araw niyo sa sayang dalalang 8. Ito ang Pinoy Big Brother 8 Tuloy ang pagkabulabog ng Camp Star Hunt sa kanilang military training. Of course, sa tulong yan ng ating mga magigiting na sundalo sa AFP. Yes, at talagang pinupukpok sila ng mga sundalo para syempre lumabas yung natatago nilang lakas at pagkakaisa. At talaga namang hinarap nila lahat ang kanilang mga kahinaan. At medyo pinaka-na-challenge dyan ay si Grace. Dahil di umano sa grupo, siya ang weakest link. Ay, ganoon. Ay, ang sakit naman nun. Pero mabuti pa ngayon pa lang, solusyonan na nila para handang-handa na sila laban sa mga housemates. Yes! Buti na lang talaga nandiyan si Aljur, ang celebrity star player, para palakasin ang loob ng ating mga star dreamers. So ngayon, kakamustahin na natin ang ating mga star dreamers kung kamusta na ang moral nila pagkatapos ng mga tumitinding hamon sa kanilang training. Okay. Kaya mabuti pa, halika na, kwentuhan na tayo. Tara. Sa gitna ng paghahanda ng camp para sa Pinoy Big Battle, si Aljur pinalakas ang loob ng mga kasama. Sa challenge natin on that day, tingnan mo yung glory na mangyayari sa atin doon. Huwag natin tingnan itong nangyayari today. Part lang to. Nandun yung reward. Sige. Ano tayo? Maya-maya pa, Linya. Position. bago umpisahan ang lecture tungkol sa basic military principles, binigyan ng pagkakataon ng Star Dreamers na magbahagi tungkol sa kanilang mga karanasan kaugnay sa ating magigiting na sundalo. Pero yung ate ko po, sundalo na po, Air Force po. Wow, Air Force! Can you share us about your sister? Siguro po nasa lahi din po namin. Kasi po yung lolo ko din po sundalo. Nag-apply po siya for sundalo. Nag-training siya, wala po siya sa amin ng ilang months. Mahirap po kasi siya po yung tumatayong tatay namin kasi wala na po yung papa ko. Tapos po nung bumalik po siya sa bahay, hindi po namin siya halos makilala kasi as in nagbago po yung itsura niya. Nung nasa amin po siya, iyak lang po siya ng iyak kasi mahirap ang buhay sundalo. Hindi ka pwedeng kumparte, hindi ka pwedeng magreklamo. Kung ano yung nandyan, dapat magpasalamat ka. Sabi ko, ate, buti na kayanan mo kasi para sa inyo. Sabi niya po gano'n. Wow, napakanan natin. Alam ko po na napatawa ko po yung ate ko kasi mahirap din po yung mga ginagawa po namin. Kaya masaya po para sa akin yung ate ko po. Sunod na nag-share ng kanyang kwento si Lyndon. Kami po sa lugar po namin sa Quezon City, yung lagi po siyang binabaha dyan. May Tulyahan River po kasi dyan na nagmagaling sa La Mesa Dam. Kaya po ng bagyong Ondoy, yung po talagang hindi namin in-expect before. So lahat po ng gamit namin wala. Na-wash out po talaga lahat. So umalis po kami ng bahay na kung ano yung suot namin, hina po yun. Tapos nag-evacuate po kami. Yung una pong tumulong talaga sa amin noong anong mga panahon na yun. Mga sundalo po talaga. Nag-abot po sila ng mga pagkain, damit, lahat po ng pangailangan namin. Bawat bagyong dumadaan sa amin, lagi nandyan sila para tulungan kami. So para po sa akin, malaki po talaga yung utang na loob po sa inyo. Sa lahat po ng sundalo. Wow, thank you very much. Si Aljur buong puso ring binuksan ang sarili sa mga kasama. We're family of soldiers din. My grandfather was a soldier. So I'm grateful for this opportunity, sir. A glimpse of their experience na naranasan ko. Sa nangyayari sa buhay ninyo, sir, nakita ko yung pinaya nila para sa amin. Para sa akin din. Kaya pala, naging ganun yung tatay ko. Though hindi siya military, but lumaki siya sa disiplina ng... Disiplina ng sundalo. Opo. Naalala ko yun. Napektuhan ka doon? Opo. Bata pa lang po ako, sir. Pag may inuutos sa akin yung tatay, parang military po. Mabagal, hindi umasenso. Tapos, kanina po habang kumakain tayo, naiyak ako dahil sa sinasabi niyo na dugot pawis. Yung po kasi lagi sinasabi ng tatay ko. Pag may natitira. Kaya grateful ako, sir. Maraming beses na matutumba na ako, mag-break na ako. Pero kapag naiisip ko yung mga lessons nila, yung mga buhay nila, lalo-lalo yung pamilya ko, back to zero ako, nawawala yung pagod ko. Pagkatapos ng emosyonal na sharing, pinagpatuloy na ng Star Dreamers ang kanilang training. Don't quit. Yes, sir. Sabay-sabay. Ready, go! When things go wrong, as they sometimes will, when the
the road you're trudging seems a little uphill. When the funds are low and the debts are high, and you want to smile but you have to sigh. When the world is pressing you down a bit, rest if you must, but don't you quit. Can never tell how close you are. You may be near when it seems too far. So stick to the fight when things are worse that you must not quit. Pampalakas nyo to, di ba? Yes, sir! Ginusto nyo to, di ba? Yes, sir! Pangarap nyo to, di ba? Yes, sir! Ayaw nyo na ba? No, sir! Kaya ba natin kabila? Yes, sir! Kaya nyo ba sila talunin? Yes, sir! Kim, ang gagawin natin? Magpalakas pa, sir! Aljor! Overwork natin sila, sir! Kinabukasan si Grace na unang magising sa lahat bago pa man ang wake-up call. Sabi nga po ni Major na kung yung mindset namin, isiset namin na kaya namin, dire-diretso lang, mananalo kami, kakayanin namin lahat ng pagagawa sa amin. Harap sa likod! Ha! Bago pa man dumating ang officers, nagsimula ng mag-stretching ang Star Dreamer sa pamumuno ni Lyndon. At sa gitna ng exercise, Okay, Grace, good morning! Good morning, sir! Lindon, thank you very much! Yes, sir. Na-meet po natin yung goal natin na maranasan nila yung transition ng civilian life to military life. Sa second day po ng mga activities natin ay balak po nating lalong ipus mga Star Dreamers natin, si Grace na lalo siyang lumaban, panindigan sa kanyang mga pangarap, and in-expect po natin na meron siyang magandang output. Labas, Miss Kim! Gusto ko on the double tayo proceed sa ating table. Rap sa kanan, rap! Pasalo! Cut! Double! Lakit le! Hey, you can just! Hey, you can just! Exit! Thank you, sir. Yung hinga na yan, yung kahinaan na yan, yung takot nyo na yan, hindi dapat nakikita ng inyong mga senior. To have fear, to have weaknesses, it is but normal. Pero hindi dapat nakikita ng iba. Dahil kung nakita nila ang inyong weaknesses, ang inyong fear, doon nila nakikita kung paano nila kayo i-conquer. Dapat kinokontrol nyo yan. You should be the master of your weaknesses in your fears. Nakuha! Yes, sir! habang kumukuha ng pagkain ng iba, may isa pang pinunto si Major Salvador. Ngayong araw na to, nakita ko, meron pa rin kayong individuality. Dahil dyan, gusto ko ang upo ninyo ay 3 inches lang sa upuan. Hands on your lap. Be proud you're wearing that uniform. And para maisanay natin na naka-brace up kayo, naka-proud kayo, gusto ko yung saging nakapatong sa ulo natin. Go! At kung sino ang mahulugan ng saging, may karampatang parusa mamaya habang kumakain. In 30 counts, everything is consumed. 1,000. 2,000. 3,000. Walang matitira sa plato. Grace, how about Grace? Kahit sa kain, Grace, naiwanan ka, Grace. Pinipilit ko naman po na hindi maging pabigat sa kanila, pero may mga bagay lang po talaga na hindi ko po kaya talagang bilisan. The team is ready to wait for you. Ganyan kakamahal ng team mo, Grace. Naubos yung oras natin. At dahil nahulog ang saging ni Grace, dahil mabagal si Grace, gusto ko lahat ng pagkain na natira ay maubos. Walang matitira. Para kay Grace, consume everything. Go. Hulog ng saging mula sa kanyang ulo, Para kay Grace, consume everything. Go.
Nahihiya po ako sa kanila kasi lagi na lang po nila akong sinisave. Nagpapasalamat din po ako sa tip ko kasi hindi nila ako pinapabayaan. Konting-konti na lang yung tiyaga ko, Grace. Nakita ko yung disiplina dito sa loob. Mahirap siya, pero habang pinapahirapan kami, nakikita ko kung gaano tayo kaswerte. Back to basic talaga. Before anything na sobra-sobra pa yung mga bagay sa buhay, it reminded me of yung practice na binibigay sa amin ng tatay ko. Be more grateful sa lahat na meron tayo. In 5 counts, ubos na yung sabi na 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Nabagal talaga. For that matter, in 50 counts, these tayo ng athletic uniform, naka-formation tayo sa activity area, 1,000, 2,000, 3, 4, 5,000. Attention! Pag sinabing attention, stand up in attention, quit moving. Ha! Yes, sir! Dahil pabagal-bagal ko, mukhang wala kayong improvement. Video in 50 counts, 1,000. Maya-maya, tinuloy na ng Star Dreamers ang kanilang training at sunod nilang inalam ang paggamit, pagbaklas at pag-assemble ng isang rifle. Introduce sa inyo ang M16A1 rifle. Okay? Standing, kneeling, prone position. Yan yung tatlong klase sa stance ng fundamental. Papasok tayo sa assembly at saka disassembly. Bago tayo pumasok doon, dapat alam natin yung firearm safety before you handle. Pagkatapos ng kanilang session, oras na para magkasubukan ng Star Dreamers sa pag-assemble at de-assemble ng rifle. Mabilisan ha. Dito ka, Kin. Oh, Camille. Kapatunayan ko, Camille, kaya kayo ng talon. Sir. Up. Ikaw lang yan. Go! Go, assembly. Go. Nakahabol ka naman, Camille. Kin. Nakahabol ka naman, Camille. Camille, take seat. Sandali, dyan ka lang. Pinahalo ka ng babae. Ang tagal. Babawi daw si Grace. Tunayan mo, Grace, kaya yung magpag-unahan sa dito, ha? Kung ikaw ang pinakamahuli sa kainan, dapat sa assemble, disassemble ng M16, dapat ko naman bumawi. Ha? Are you ready? Go! Go. Go. Palakpak. Ready po ako kung ano man po yung mga darating na challenges. Magpo-focus lang po talaga ako. Pagkatapos ng kanilang hamon, tinuruan ng Star Dreamers tungkol sa fundamentals of shooting. Kapain nyo rito, kapain nyo rito. Diba mayroong buto dyan? Tapos mayroong hollow part, may muscle part dyan. Dapat doon nakarest yung butt. Dahil kung mali yung pinatungan mo niyan, pagputok niyan ganyan, kita niyan? Tatama. So dapat ito tama yung pesto. Pero ang gagamitin natin ay ang prone position. Prone position. Nakadapa. Yan. Yung sa cheeks, sa pull ng arms, sa pocket, sa shoulder, yung butt, ganun pa rin. Ang naiba lang dyan, nakadapa. Ito kasing position na ganito, ready to run or ready to stand. After maturo ang fundamentals ng shooting, isa-isang sinubukan ng Star Dreamers ang paggamit ng rifle. Grace and Kim. Okay, practice natin ang prone position. Dapa. So, stable position. Trigger finger out, Grace. Ang usapan natin, ang gut, hindi kayo pumuputok. Ready to shoot. Trigger finger out. Correct sight alignment. Correct picture. Target blurred. Front sight clear. Rear sight blurred. Inhale, exhale. Hold your breath. Trigger pull slowly. I know what I'm good at. I also know what I'm not good at. And I really want to focus on and improve on the things that I'm not good at. Trigger pull slowly. Yeah. Gumagalaw ka na agad. Yeah. Hindi ko pa pinapalo, gumagalaw ka na. Yeah.
Nahirapan po ako dun sa shooting. Yung tingin po ng mata ko tabingi. Kaya medyo nahirapan po talaga ako. Para makita kung tama ang tindig ng Star Dreamers, isang challenge ang ibinigay ni Major Salvador sa kanila. Kailangan hindi mahulog ang barya na nakalagay sa viewfinder ng rifle kapag kinalabit ang gatilyo. Ano naman kaya ang magiging performance ni Lyndon sa challenge ni Major Salvador? Ano pa tayo? Ako pa ba, sir? Ayan, yan lang, sir. Yun lang. Ayan yan, sir. Pagsapit ng gabi, Housemates at Star Dreamers, dumating na ang takdang panahon para sa inyong unang Pinoy Big Battle. sa unang Pinoy Big Battle, isang housemate at isang Star Dreamer ang magtatapat. Pabilisan ang mga ito na mag-disassemble ng rifle. Matapos kalisin ng rifle, ituturo ng umpire ang bahagi ng baril na kailangan nilang ma-identify. Kapag tama ang nasabing bahagi, magbibigay hudyat ang umpire para muling i-assemble ang rifle. Ang unang makaka-assemble ng rifle sa pinakamabilis na oras ang siyang magkakaroon ng 1 puntos. Ang team na unang makakakuha ng 4 na puntos ang siyang magwawagi para sa unang Pinoy Big Battle. Ngayon, housemates, sino ang unang ilalaban nyo? Si Honey po, kuya. Staran, sino ang itatapat nyo at lalaban kay Honey? We choose Camille. Honey and Camille. Taas kamay. Go! To be honest po, hindi po ako natakot. Kasi po, alam ko po sa sarili ko na kaya ko po. Kaya namin. Receive. Para sa round na ito, ang nagwagi ay si Honey. Hindi ko na po napansin yung paligid. Inisip ko kung bakit ako nagpalamon sa kaba, sa pressure. I feel sorry po talaga sa mga kagrupo ko. Aljur at Andre, handa na kayo? Go! Para sa round na ito, ang nagwagi ay si Aljur. Housemates at Star Dreamers, ang resulta ng unang pagharap sa Pinoy Big Battle, ang nagwagi ay ang Housemates. Matapos matalo ng Star Dreamers sa kanilang unang malaking tapatan laban sa housemates, What happened? Aljo, ano nangyari sa team? Kinabahan, sir. Walang presence of mind. Yes, sir. Nung na-intimidate lang kayo ng PBB. Kala ko ba gusto niyo pumunta doon? Alam niyo ba kung saan nag-umpisa ang lahat? Nakatutok kayo sa problema, kaya kayo nawalan ng lakas ng loob in any challenges. Kung yung problema ang iniisip niyo, makakalimutan yung solusyon. Tama ba rin? Tama, sir. Na-intimidate kayo. Ibig sabihin, kulang yung fire. Sabi niyo pangarap niyo. Ano nangyari sa inyo? Kung kaharap niyo na sila, you accepted the fact that they are better than you. We will try our best to win the next challenge, sir. Paano pala kung wala nang next challenge? Tinanggap niyo na mga failures kayo. That you are just losers na naghihintay ng chance. Siguro mag-bail na lang kayo. Pinasok ni Lyndon si Aljur. Nakaya niya, di ba? Kung sino yung hindi nangangarap maging housemates, siya pang may focus. Siya pa nagpursige para magawa ang challenge. Paano naman kung wala siya para alalayan kayo, para tulungan kayo? Hindi mas lalo kayong lugmok. I guess yung naging problem namin is more on internal.
hindi kami sumagot sa kanila ng game on, diba? Or mas na-challenge kami. Imbes ay patalo kami, na-intimidate kami. Failure ako sa inyo? Sobrang lungkot po. Parang po yung mga naturo nila sa amin, napunta lang po sa wala dahil po natalo kami. Nakita niyan kung gaano kapursige ang mga housemates na protektahan na hindi niyo maagaw yung posisyon nila. Binigyan ka na ng chance, di mo pag-grab. Nang hindi mo nag-grab, lalo silang nalumural. Lalo bumaba yung chance nila. Hindi masamang tanggapin ang kahinaan natin. Pero hindi sapat na tanggapin mo lang ang kahinaan mo. Makakabangon kaya ang Star Dreamers mula sa nakakalugmok nilang pagkatalo at makabawi sa ikalawang Pinoy Big Battle laban sa housemates? Mamaya sa Pinoy Big Brother 8, puspusan ang training ng housemates para sa nalalapit na Pinoy Big Battle 2. Choose your partner and then we practice that one. Ay, hindi. Wala. Humanda na para sa ikalawang Pinoy Big Battle. You're doing it wrong. Anong klaseng mga sundalo kayo? Board. Baka mo nang gusto. Board. Dahan-dahan. Ang nagwagi. Yan at ang mas umiinit na bakbakan ng housemates at Star Dreamers mamaya sa Pinoy Big Brother 8.